considering the fact dun sa sinasabi ninyo na illegal ang pagkahuli sa kanya at hindi siya nabigyan ng due process? Again, no, dahil I'm working with another lawyer, at least one other lawyer actively, it would be improper for me to say something without conferring with him. Pero nakapagsalita naman ako na hindi tayo uuwi na hindi kasama ang Presidente Duterte. So let's just say that our prayers is that he will be released at the soonest time possible, and we will take all steps necessary para mapauwi siya sa lalong mabilis na panahon. Now, siguro naman, I'm not in breach of confidentiality if I will tell you, malinaw yung proseso sa Article 59 ng International Criminal Court Rome Statute. At malinaw na hindi yan nasunod. So, ang mangyayari ngayon ng issue, sapat ba yon para mawala ang jurisdiction ng hukuman? Yan ay pagdidesisyonan ng hukuman kasi hindi naman nila talagang pwedeng ipilit na naiharap siya sa isang lokal na hukuman. Okay? May mga nagsasabi na baka pwedeng mag-petition na i-house arrest na lang sa kanya o interim arrest. Pwede ba yun? Again, as I said, hindi na po, well, of course, ang interim arrest, hindi natin palalampasin yan. But other than yan ay karapatang hingi ng isang akusado sa ICC, wala muna po na akong sasabihin dahil it would be unprofessional of me to speak without having conferred with my co-counsels. Okay? Thank you, Secretary. Yan. Okay, go.